Announcement lang po muna, ngayon pong February ay 70th year na ng GTC. Wow! Ano po? So tayo po ay magdiriwang ng ating anniversary sa buong buwan. So meron tayong mga speaker sa ilang mga linggo. Pero ang pinaka-celebration po natin ay sa 4th Sunday. Naghanap pa po tayo ng mas malaking lugar kasi po hindi na rin po tayo kasya doon po sa dati nating theater sa Victory Mall. So naghanap pa po tayo talaga ng mas malaking lugar. So ngayon po ay gagawin natin yon ng alas 4. No? At yun naman pong 3rd Sunday ng February, yun po yung ating First Fruit Sunday. Tapos siyempre po, yung iba pang mga Sundays will be our special Sundays kasi nga po anniversary month po yon. So ipag-invite po natin ng mga kaibigan po natin, ipag-invite po natin ng mga mahal sa buhay. Saka po yung mga dati na alam nyo nakasama po natin dito po sa church, invite them. Ano po? Hindi lang po sa 4th Sunday, kundi sa mga susunod pa. Another announcement ay magkakaroon po tayo ng prayer and fasting week in preparation for our 70th year. At yun po ay gagawin natin sa last week of January. Pag po sinabing prayer and fasting week, yun po, of course, kanya-kanyang panalangin po yan sa inyong kani-kanyang mga bahay. Ang fasting din po ay siyempre hindi naman natin pinipilit, pero we encourage you po kahit 1 meal a day o kaya kung gusto nyo po yung Daniel's fast, yun pong puro gulay, ganon. Ano po? At pwede rin po na kung gusto nyo po na 40 days in 1 week na fasting, kaya nyo ba yun? 40 days in 1 week, no? So, basta nasa inyo po yon. Pero gabi-gabi po noon, meron din tayong mga special events. Meron din tayong mga guest speaker. So that will be on the last Sunday of January. Sige po, manalangin na po tayo. Panginoon, salamat po sa salita nyo. Pagpalain mo kami, kausapin mo po kami, at ang salita pong ito, Panginoon, na mga maririnig po namin, magpabago po talaga ng takbo ng buhay namin, Panginoon, at maging totoo ito sa kwento namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Balik tayo sa Genesis 26. Genesis 26, verse 23 hanggang 25. Bago po natin basahin ito, ay itinutuloy lang po natin yung ating paksa ngayong buwan na pinamagatang Happy New Year. Pakitignan nga po yung katabi, pakibati, Happy New Year. Ano po ang ibig sabihin natin dyan? Well, yun nga po na ang katotohanan na bagamat ang no ay madalas parang hindi maganda sa pandinig, parang pag sinabi mong no is equivalent to unhappiness, pero sa totoo lang po, maraming mga no ng buhay na kapag po yun po ang ginawa po natin, mas magiging happy po tayo. Halimbawa, kung nag-no ka siguro na nag-no sa matinding gastusan nung December, baka mas happy ka ngayon kasi kukunti ang iyong bayarin. Tama ba? Hello, tama? Di ba? So, mayroon din namang mga yes na akala natin pag yes is equivalent to happiness, pero hindi. No? May mga pagkakataon na kaya-yes mo ng kaya-yes, nagiging unhappy tuloy ang iyong buhay. Kaya nga sinasabi natin, Happy New Year. If you want to lead a happier life, well, maganda po, matutunan natin na tumanggap ng no and at the same time, magsabi ng no. At ang mga pinag-uusapan nga natin ngayon na mga no ay mga prinsipyo ng buhay na gusto ng Panginoon na ipamuhay po natin. So tingnan po natin ang Genesis 26 verse 23. Basahin nga po natin ito nang sabay-sabay umalis si Isaac at nagpunta sa Beersheba. Nang gabing yon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita, at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Verse 25, sabay-sabay po tayo. Nagtayo si Isaac ng altar doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na yon at humukay muli ng balon ang kanyang mga alipin. Dito po ay makikita nga po ninyo, yun pong mag-ama. Andyan si Abraham at andyan po si Isaac. Kay Abraham po, pinag-usapan natin last week na isang bagay na dapat nating matutunan is to not live by sight. So we say no to living by sight.
Kung ano raw po dapat, huwag kang mabuhay sa nakikita lang ng mata, mabuhay ka sa pananampalataya. Ngayon naman po, ang kanyang anak na si Isaac, ano po ang matututunan natin? Well, sabi sa kanya ng Panginoon, pagkatapos ng ilang mga karanasan na mamaya babalikan natin na dapat na dahilan, kaya siya sinabihan ng ganitong salita. Ano ang sabi sa kanya? Huwag kang matakot. Do not fear. Pag isabi po ng malakas, do not fear. Sabi po sa kanya, huwag kang matakot. So ngayon po, pag-usapan din naman po natin, pinamagatang not by fright. Last week po ay not by sight. Ngayon naman ay not by fright. Huwag kang mabuhay sa takot. Alam nyo ba, ayaw ng Diyos ng takot sa buhay po natin. Alam nyo ba, sabi po nila ay kung titingnan nyo raw ang inyong mga Bible at bibilangin nyo kung ilang beses sinabi ang salitang do not be afraid, fear not, do not be frightened. Alam nyo ba, napakarami daw at yun po ang total ay 365. No? 365 fear not ang verses na nasa Bible. So imagine, mayroon kang 365 verse na nagsasabing fear not, mukhang pang isang taon talaga yun. Right? Ano ang dapat? Buong taon at saka sa mga susunod pang mga taon ng ating buhay, gusto ng Panginoon pala matutunan natin na huwag tayong mabuhay sa takot. Dahil sa totoo lang po, habang tumatagal ang panahon, mas maraming nakakatakot. Tama ba? Hello, tama ba? Di ba sa panahon ngayon ay nakakatakot pag may nag-PM sa'yo, kumusta? Sinong nakatatakot sa ganon? Lalo na't sinundan, may 3K ka ba dyan? O di ba? Minsan kumusta lang nakakatakot na. Tama? At habang tumatanda ka, ang reality rin ng buhay, mas dumarami ang pwede mong katakutan. Yun ang reality ng buhay. Andiyan kinatatakutan mo na ang gastos, kinatatakutan mo na magkasakit yung anak, kinatatakutan mo na yung ganito, ganyan. Yun po ang reality ng buhay. Ang dami talagang pwedeng katakutan, no? At po pwedeng yung iba po madaling matakot, po pwedeng yung iba hindi naman madaling matakot, pero may mga darating talaga sa buhay, kahit di ka madaling matakot, nakatatakutan mo. Tama? Meron din naman, mayroong mga matitinding takot. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na mga phobia. Di ba? Pag sinabi pong phobia, medyo ibang level na ng takot nun. Irrational fear. So meron po tayong mga, ano bang mga phobia na alam ninyo? Well, mayroong hydrophobia. Ano yung hydrophobia? Takot sa tubig. Tingnan nyo yung katabi nyo kung mukhang may hydrophobia. Lalo naman na ngayon, naiintindihan naman natin, malamig ang panahon, malamig ang tubig. So, anyway, yun ay irrational fear. Ano pa bang mga ibang phobia? Meron din tinatawag na acrophobia. Ano yung acrophobia? Fear of heights. Ayaw na matataas na lugar. Meron din pong aerophobia. Ano naman yung aero? No? Fear of flying. Takot naman na sumakay ng eroplano, maganyan. Alam nyo ba, meron pang isa, autophobia. Alam nyo kung ano yung autophobia? Takot sa kotse. Auto no? Hindi. Fear of being alone. Kasi pag sinabing auto, self, mag-isa. Okay, kaya nga autobiography, automatic. No? So, sabihin, mayroon din mga ganon. Autophobia. Yung iba naman po ay jowa-phobia. No? At yung kung ano pang mga phobia natin sa buhay, ang daming mga pwedeng katakutan. But then again, kaya nga po natin pinag-uusapan, sabi po ng Panginoon, huwag daw tayong mabuhay sa takot. Tingnan nyo po ang verse po na ito, Joshua 1 verse 9. Joshua 1 verse 9. Ano sabi ng Panginoon naman kay Joshua? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be, come on, do not be frightened. And do not be dismayed. Huwag kang panghinaan ng loob. For the Lord your God is with you wherever you go. Kabilin-bilinan ng Panginoon. Mag-uumpisa sila ng bagong buhay, tatawid sila sa lupang pangako. Bagong leader si Joshua. Sabi, anong kabilin-bilinan? Do not be afraid. Papasok tayo ng taong ito. Ano ang pinapasabi sa atin ng Panginoon? Do not be afraid. Ayaw ng Panginoon na nabubuhay tayo sa takot. Tingnan nyo ang New Testament. 2 Timothy 1 verse 7. Pakibasa na malakas. For God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot.
Hindi galing sa Diyos, sabi niya. Kaya dapat pala mawala ito sa buhay natin. Ang ibinigay niya, espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili. So ibig sabihin, si Lord pala gusto niyang mabuhay tayo not by fright, but by trust. Gusto ko pong pag-usapan natin yon, mga kapatid. Ano ang gusto ng Panginoon? That we live not by fright, but by trust. Pakitingin yung katabi po, pakisabihan, say no to fear. Come on, say no to fear. Of course, pag fear na pinag-uusapan natin dito, kasi nga may mga maling fear. Pero mayroon ba tamang fear? Opo, fear of the Lord. Okay, actually, yung salitang fear, makikita nyo associated sa pangalan ni Isaac. Tingnan nyo itong verse na to. Sa dulo ng medyo bandang dulo ng kwento, ng kanyang buhay, nung matandang-matanda na siya, tingnan nyo ang Genesis 31 verse 42. Genesis 31 verse 42, sabi po niya, pakibasa ng malakas, if the God of my father, sabi, si Jacob naman nagsasalita rito. Si Abraham, anak niya si Isaac. Si Isaac, anak niya si Jacob. Okay, so ito pong mga taong ito, si Jacob naman next Sunday, ang pag-uusapan. Ano po? Si Jacob naman may isa pang anak, si Joseph. Pag-uusapan din sa susunod na Sunday. Kaya basahin po natin ang Genesis. Kasi po ito ay book of beginnings. Ngayon, sabi naman, si Jacob nagsasalita rito, sabi niya, if the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac. Ano ang tawag niya? Binanggit niya yung lolo niya, si Abraham. Binanggit niya yung tatay niya, si Isaac. Tapos sabi niya, ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Abraham, ano naman kay Isaac? Ang tawag naman niya, fear of Isaac. Anong ibig sabihin? Ang Diyos na kinatatakutan ni Isaac. Ibig sabihin, si Isaac, dati meron siyang mga takot sa buhay na makikita nga natin mamaya. Pero after that, nung matutunan niya na huwag matakot sa mga ganun, nagkaroon siya ng tamang takot. Ito ay takot sa Diyos. At yun ang pinakamagandang takot. Fear God and you have nothing else to fear. Fear God and you have nothing else to fear. Matakot ka sa Diyos, wala ka ng ibang dapat pang katakutan. So ito po yung pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. Pakisabi nga ulit ng malakas, no to fear. Oh, malakas na yon? O takot kayo? Oh, pakisabi ng malakas, no to fear. Okay, so dalawang bagay po ulit. God wants us to start living, number one, not by fright. Gusto ng Panginoon na magsimula talaga tayo. Pisan natin yung taon. Okay, nakita natin yung buhay natin na mga nakaraan. Nabubuhay ako sa takot. May mga bagay na hindi ko ginagawa dahil sa takot. May mga bagay na ginagawa ko dahil sa takot. Minsan, napaparalyze ako ng takot. Di ba? Minsan, nagiging irrational ako. Wala ako sa katuwiran mag-isip dahil sa takot. Well, ngayon, sabi ng Panginoon, I want you to start living not by fright. Sabi po ulit nung verse na binasa natin kanina, sabi ng Panginoon kay Isaac, I am the God of your father Abraham. Tapos sabi niya, huwag kang matakot. Do not be afraid. Ano po ba yung mga pwedeng katakutan natin? Ano ba yung mga kinatakutan nitong si Isaac? Well, unang-una po, alam niyo, ay ito po, pareho lang naman natin si Isaac. Mayroon po tayong takot sa crisis. So una yan, fear of crisis. Pakisabi ng malakas, crisis. Pag po sinabing crisis, ito yung may mga troubles, may mga problema, may mga sitwasyon na mabigat. Ito yung mga crisis, may mga pangangailangan, di ba? May mga dalahin po tayo, may mga pinagdadaanan tayo. Ito po yung mga crisis ng buhay. And of course, isa sa mga crisis, yung tinatawag nating financial crisis. Sino po rito nakaranas na ng financial crisis? Aba, wala. Ang yayaman ng mga taga-GTC, yung first fruit nyo, ha? Hindi nga, sino nakaranas na ng financial crisis? Yeah, di ba naranasan po natin yan. Di ba? Ano pa? Yung iba po, health crisis. Di ba yung may karamdaman sa pamilya, may karamdaman ang sarili, mga health crisis. Minsan po ay relational crisis. May problema, di ba, sa mga relasyon. Minsan po, crisis related to work, crisis related to studies, at kung ano-ano pa. Ang crisis po, bahagi ng buhay. Dumarating po sa buhay ang crisis sa ayaw at sa gusto natin. Tama po ba? Kaya lang, ang crisis po, nasa iyo kasi yan eh. Kung mabubuhay ka ba ng may takot sa kalagitnaan yan,
o hindi. Ang matindi pa po sa iba, hindi lang sila nabubuhay sa takot sa gitna ng crisis, yung maisip pa lang nila na baka may dumating na crisis, matindi na ang kanilang takot. Right? Yung masyadong advanced thinking, sabi nga, di ba yung ang bilis makaisip, yung bang pag mag-isip, ay ang laging pumapasok ay yung mga grabe na agad. Right? We tend to think of the horrible and terrible things. When you are afraid, you tend to think of horrible and terrible. The horrible and the terrible. Yung mag-isip ka, ay, matindi agad. Yung bang may napahatching lang, iniisip mo, ay, COVID yan, COVID. No? Ganun ka kaagad. Ano na ba yung bagong viral daw ngayon? No? Ano yung bagong virus? No? Basta may bago raw ngayon eh. Diba? So, yung bang, kunting advance ka na agad. Right? Yung bang kunting problema, parang tingin mo, katapusan na ng mundo. Yung takot na, may mga ganun ba? Diba yung kapag 3,000 na lang laman ng pitaka mo, akala mo mamamatay ka na sa gutom? Di ba, yung mga ganon, di ba? Yung bang mga estudyante, pag hindi nakapag-enroll, akala nila katapusan na ng kanilang buhay. Right? Yung iba, kapag nag-break, akala nila, ay, hindi na ako liligaya magpakailanman. Promise. No? Promise pa talaga. No? Di ba, misang ganon tayo? We tend to think of the horrible and the terrible. Sino rito yung nautusan o napagalitan ka ng nanay mo kasi hindi ka naghugas ng pinggan, ang tawag mo, family problem. Di ba? Ay, sobra kang mag-isip. Mayroon kaming family problem. No? Di ba? Sino rin nag-asaway na mag-asawa, ang tawag mo agad, broken marriage. Come on. Minsan, antindi na nating mag-isip. Di ba, masyado tayong paranoid. Pag isabi ng malakas, paranoid. Alam mo, yung mga paranoid, yun nga, yung, minsan, maliit na problema pa lang, ang laki na agad ng tingin. Bakit? Kasi nabubuhay sa takot. Yung iba naman, di paranoid, practical lang din naman talaga. Pero yun nga po, haharapin nila ang sitwasyon, di practical lang, pastor. Kaya lang puno ng pag-aalala. Puno ng takot. Sabi ng Panginoon, wag ganon. Hindi daw dapat tayo nabubuhay ng ganon. Ano ang crisis na hinarap nitong si Isaac? Tignan po ninyo ang naunang verses 1 to 2 ng Genesis 26. Ito po ang kwento dyan. Sabayan nyo ako. Tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Tingnan niyo po, ano nangyari? Come on, ano nangyari? Mayroon pong taggutom. Crisis ba yon? Come on. That's a crisis, right? So, ayun nga po, mayroong taggutom. So, ano ang tendency? Well, alam po ninyo, pag ikaw natakot sa mga crisis ng buhay, pwede kang kumilos ng mga bagay na hindi gusto ng Panginoon para sa iyo. Right? Pwede kang gumawa ng hindi mo dapat gawin. Pwede ring hindi mo gawin yung mga dapat mong gawin. Bakit? Kasi nga, pinangungunahan ka ng takot. Alam niyo, pagdating ng verse 2, ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. Malamang nabasa ng Panginoon yung isip nitong si Isaac. Siguro iniisip niya, ay, delikado rito sa lugar na to, na maghihirap kami rito. Punta nila ako ng Egypt, mas masarap doon, mas mayaman doon. Kaya ito po, nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Egypt. Manirahan ka sa lupaing, ituturo ko sa iyo. Alam niyo, ang tendency nga po natin, di ba yun po, andyan, siya tinawag ng Panginoon. Si tatay niya, si Abraham, kanilang pamilya, dinala sa lupang pangako. Nandun na sila sa lupang pangako. Pero po pwede pa pala na umalis siya doon. Bakit? Kapag natakot siya sa gitna ng crisis. Kaya sabi sa kanyang Panginoon, huwag kang aalis. Akong bahala sa iyo. Yung nga po, may crisis, no? Tingnan niyo po verse 12. Ano po ang kasunod na pangyayari dyan? Verse 12. Pag-ibasa na malakas, ng taong iyon. Okay? Tingnan mo na, ano ang sitwasyon nung taong iyon? Mayroong taggutom. Pag sinabing may taggutom, malamang hindi umaani yung mga tao. Hindi malamang. Yun talaga, hindi umaani yung mga tao. Bakit? Walang ulan, no? Magtanim man sila, wala silang maaani, kaya nga nagkakaroon ng taggutom. Pero ito po, ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. At makasandang ibayo ang kanyang inani. Kaysa kanyang itinanim. Bakit? Pinagpala siya ni Yahweh. Amen? Amen? Kung didepende ka sa sitwasyon at mabubuhay ka sa takot,
may mga bagay na hindi mo gagawin. Right? Ay, maaring isipin ni Isaac, na ako, mga crisis ngayon, wow, kung magtatinam ako, naku, sayang lang. Di ba? Pero hindi nga po eh. Dahil hindi siya nabuhay sa takot, mas lalo pa siyang pinagpala lalo. Amen? Di ba yung bang, nagtanim siya at kumita pa siya, sabi, makasandaang ibayo. Wow, 100 times over ang tindi ng tubo. Bakit? Kasi nga pinagpala ng Panginoon. Kasi nga po kailangan nating matandaan mga kapatid, whatever crisis we are facing, God holds our lives and our lives depend on what the favor of God does to us. No, kung ano ang ginagawa ng Diyos, kung ano ang pabor ng Diyos, kung ano ang gagawin niya, yun ang magiging kwento ng buhay natin. Hindi yung takot natin ang magdidikta ng buhay natin, kundi yung pabor ng Diyos. Amen? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Tingnan nyo nga yung mga ibon na yan, mumurahin lang yan, 2.5. Pero, yung mga yan, sabi ng Panginoon, hindi babagsak sa lupa yung mga yan kung hindi luluubin ng inyong Ama sa langit. Ano pa ba? Sabi rin ng Panginoon, tingnan yung mga ibon, di naman nagsasaka yung mga yan, di naman nagtatanim, pero kumakain yung mga yan. May mga crisis, oo, totoo po yun, pero tandaan po natin, hindi hawak ng crisis ang buhay natin, hawak tayo ni Kristo. Amen? Your life is not determined by crisis. Your life is determined by Christ. The quality of your life is determined by the Lord. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya not by fear, not by fright. Pakisabi ng malakas, no to fear. Kahit sa panahon ng mga crisis, right? May health crisis ba? Pag mayroong health crisis, may sakit, mabubuhay ka na sa takot? Di ba yung bang advance ka na agad mag-isip, yung bang naubo ka, mamamatay na ako. No? Ganun agad. Hindi nga, ito reality. No? Yung kapag may nakapangbukol, iniisip cancer agad. Hello? O tapos, paano kung napatunayan ng cancer? I-cancer talaga. O so, kapag may cancer, ang iniisip, kamatayan din agad. Tama? Teka, totoo bang ganon? Na kapag cancer, kamatayan agad, equivalent nun? O po pwedeng ang Diyos pa rin kumilos at gumawa ng himala sa mga buhay natin? Amen? Hello, maliwanag po ba? No? So po pwede ba? Ay, nakakatakot magnegosyo ngayon kasi ganito, ganyan. Well, pwede, pero teka muna, kung ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, wala ulit yan sa takbo ng ekonomiya kasi nga po ang buhay mo at ang hanap buhay mo nasa kamay ng Diyos. Kaya kailangan nating matutunan na mabuhay ng nagtitiwala sa Panginoon. Amen? There should be no fear of crisis. Paharating pa lang yan, nasa kalagitnaan ka na noon, magtiwala ka lang sa Panginoon. Number 2, ano pa? Fear of people. Fear of men. Takot sa tao. Okay, ito ang nangyari kay Isaac din. Tingnan nyo po, verse 6 hanggang 11. Ituloy natin pagbabasa. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga taga roon tungkol kay Rebecca, ano raw? Sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya'y patayin para makuha si Rebecca sapagkat ito'y maganda. Pambira, nag-asawa ka ng maganda tapos ngayon takot na takot ka. Hello? Di ba? Yung mga ano dyan, hindi lang yung mga lalaki, yung mga babae. Pambira, ang hilig mo sa pogi tapos ngayon insecure na insecure ka. Takot na takot ka. Di ba? Kaya nga po, tama talaga si Andrew E. dyan humanap ka talaga ng pangit. No? Ano ba talaga ibig sabihin nito? Well, yung nga po, hindi naman para ina-advise niyan, humanap ka ng pangit. No? Totoong maganda raw kasi itong si Rebecca. At actually, nung panahon na yan, alam nyo ba, nanganak na siya ng kambal. Meron na siyang anak, si Jacob saka si Esau. Pero kaya sabi nitong si Isaac kay Rebecca, naku, delikado tayo rito. Pupunta tayo sa lugar na hindi natin kaano-ano yung mga tao. Baka magustuhan ka ng mga kalalakihan dito. Papatayin ako para makuha kanila. Mabuti pa, pagkalat natin, sabihin natin, magkapatid tayo. O para at least kung tingin nila sa akin, utol mo, mas babait pa sila sa akin. Ako pa ngayon ang liligawan nila. Di ba? So, totropahin pa ako ng mga yan. So, wais siya mag-isip. Kung totoosin, naisip niya yon. Pero alam po ninyo, yan, nagsinungaling siya, nakagawa siya, nakapagkalat siya ng kamalian. Bakit? Dahil po sa takot. You see, pag takot ka sa tao,
ang dami mong mga nagagawa na hindi mo dapat gawin at yung mga dapat mo ring gawin na tama, hindi mo magagawa. Right? Andiyan magsisinungaling ka, andiyan kasi ayaw mong may mangyaring ganito o ganyan. Bakit? Kasi takot tayo sa rejection, takot ka na mapahiya, takot ka na pag-isipan na masama, takot ka na hindi ka magustuhan ng tao. Sa panahon ngayon, hindi naman para takot ka, para patayin eh. Tama? Hindi ka naman takot, yung hindi naman necessaryong takot kasi masasaktan ka physically eh. Although mayroong ganon. Pero maraming takot, sa totoo lang. Alam nyo, takot lang na kung anong sasabihin ng iba, kung anong iisipin ng iba. Kaya nga po, minsan, nasasacrifice natin kung ano ang tama. Pati paglilingkod sa Diyos, minsan hindi tayo makapag-invite, hindi ka makapag-share ng gospel. Bakit? Takot tayo. Kasi baka magalit, baka mapahiya ako, baka ganito, no? Baka mamaya masamain nila. Di ba? Kaya nga po, ang dami nating mga takot. No? Kapag po tayo ay nabubuhay sa takot sa tao, nagdadala po yan sa atin sa maling mga desisyon, maling mga kilos at maling mga pananalita. Ituloy po natin, pagdating po sa verse 8, hindi pa sila nagtatagal sa lugar na yon, nadungawan minsan ni Abimelech, yung hari. Sina Isaac at Rebecca na anong ginagawa? Nagkakadel, no? So naglalambingan daw. Siyempre mag-asawa eh. Di ba? Kinukurot niya. So, naglalambingan yung dalawa, no? So, ano ang nangyari? Verse 9. Verse 9. Pinatawag agad ni Abimelech si Isaac at ang sabi, tiyak na asawa mo ang babaeng yon, hindi ba? Bakit ang sabi mo kapatid mo? Nagalit siyempre. O ano sagot niya? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya. Tugon ni Isaac. Alam niyo bang hindi first time na mangyari ito? Alam niyo bang ganyan din ginawa ni Abraham? Natakot siya na baka patayin din siya ng mga tao doon sa lugar na pinuntahan niya. Kaya pinagkalat din niya si Sarah, kapatid niya. No, yun ang sabi niya, no? Pero bandang uli nabisto din, no? At yun nga po, yung ganon na ginawa ni Abraham na mali, nagaya nung anak. Kaya mga magulang dapat nag-iingat. Yung mga takot natin, ino-overcome natin para wag nang ipasa sa mga anak. Right? So, yun nga po, sabi niya, baka po apatayin ninyo ako, tugon ni Isaac. Verse 10, bakit mo ito ginawa sa amin, wika ni Abimelech? Kung siya ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo pa kami sa kapahamakan. Paparusahan pa kami ng Diyos. Sabi niya ganon, no? Tapos, verse 11, pakibasa ng malakas yung verse 11 nang walang takot. At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, papatayin ang sino mang umapi sa mag-asawang ito. You see, no? Tingnan nyo takot na takot siya na sabihin ang katotohanan, pero nung lumabas ang katotohanan, napabuti pa siya. Right? Sa tingin nyo, mas napabuti siya dito? Yeah, ngayon may protection patuloy siya ng hari. Tama? Imagine, nung una, takot na takot siya, baka kung anong gawin sa kanya, baka kunin yung asawa niya. Kaya ayaw niyang sabihin ang totoo, pero nung lumabas kung ano yung totoo, ngayon may protection pa siya. Kasi nga po, ang buhay nga po natin, hindi yan sa mga bagay na kinatatakutan natin. Hindi yan hawak ng tao. Ang buhay mo, hawak ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, di naman makakapatay ng kaluluwa. Matakot ka sa kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Hindi daw tayo nabubuhay dapat sa takot sa kapwa. Galang, respeto, tama yan. Pero, hindi para mabuhay ng may takot sa kapwa. Amen? Mga kapatid, kaya nga po, pakisabi ulit ng malakas, no to fear. At tingnan pa po ninyo yung mga kasunod na mga pangyayari na nagpapakita lang bakit itong si Isaac, kinakailangan siyang kausapin ng Diyos at sabihin sa kanya, huwag kang matakot. Tingnan nyo po yung susunod na mga verses, verse 16, lundag na lang po tayo. Sinabi ni Abimelech, umalis ka na Isaac. Kasi nga, di ba, nagtanim siya, kumita na napakarami, naging mas mayaman pa siya ngayon, pinakamayaman siya sa lugar, ang dami na rin niyang mga tauhan. Umalis ka na Isaac, mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin. Kaya umalis si Isaac at nanirahan muna sa Libis. No? Yung Libis po dyan sa may, sa may lumang City Hall, pababa. So ngayon, verse 18, ipinahukay niyang muli ang mga balon,
ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo. No? At ang mga balong yon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. You see, ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid? Tinabunan yung kanilang balon. No? Ngayon, pinahukay na lang niya. Uli, siyempre kasi napakahalaga yung balon sa kanila. Yun po yung kanilang kabuhayan. Hindi lang para pang inom nila, kundi para sa mga alaga nilang mga tupa. So napakahalaga ang balon. So ang mga tao sa paligid, ginagawan siya ng masama. Next verse, verse 19. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa libis. O sa libis uli. No? Kaya di ba bahain dyan sa bandaryan? Ano? Kasi may matinding bukal po talaga dyan. Ano? Okay, so verse 20. Verse 20. Ngunit nakipag-away ang mga pastol na taga-Gerar at inangkin ang bukal ng tubig na yun. You see, nakakuha sila ng bukal pero inaaway. Kaya't ang balong yon ay tinawag ni Isaac na balon ng away sapagkat sila ay inaway ng mga taga-roon. No? Verse 21. Nang makahukay muli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar. Kaya't tinawag naman itong balon ng pagtatalo. You see? No? Next verse, 22. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin nito. Kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Ang sabi niya, uunlad tayo sa lupaing ito sapagkat binigyan tayo ni Yahweh ng kalayaang mamuhay sa lupaing ito. You see, sunod-sunod, yung mga pang-aapi, mga panghaharas, mga panggigipit sa kanya ng mga tao sa paligid. Mabuti na lang bandang dulo, ito nga po nakahukay sila na medyo okay-okay na. Pagkatapos po nung verse na yon, saka yung binasa natin kaninang unang verse, verse 23. Yun na nga po, pagdating sa Beersheba, kinausap siya ng Diyos. At ano ang sabi ulit ng Panginoon sa kanya? Huwag kang matakot. Ako ang Diyos ni Abraham. Huwag kang matakot. Pagpapalain kita. Tingnan niyo po ang mabuti yun. Ha? Dalawang bagay na kailangan. Bakit sabi ng Panginoon, huwag kang matakot? Kasi sabi niya, ako ito, ako ang iyong Diyos. Alam niyo, napakahalaga po talaga sa buhay, kilala mo ang Panginoon. No? Kilala mo si Lord. Nagtitiwala ka sa Diyos. At naniniwala ka sa kanyang pangako, I am with you. Sasamahan kita. Ano mang mga pagdaanan mo, kasama kita. Amen? Sino mang mga makaharap mong tao, kasama kita. Pinangahawakan po ba natin yon mga kapatid? Dahil ang totoo, sa taong ito, sa mga susunod pang mga taon, may mga pagdadaanan tayo, may mga kakaharapin po tayo, pero ito ang realidad. Sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Panghawakan natin lagi ang presence ng Diyos sa buhay po natin. At ang presensya ng Panginoon ay pinangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At yun ang iyong magiging kalakasan. Amen? So sabi niya, iingat, sasamahan kita, pagpapalain kita. Pararamihin ko ang lahi mo, sabi sa kanya. Tapos, ito pa ang isinunod, alang-alang sa iyong amang si Abraham. Ano raw? Sabi, Isaac, huwag kang matakot. Bakit? Kasi mayroon akong tipan, mayroon akong covenant sa tatay mo. And you are a product of that covenant. Ikaw ay, dahil sa anak ka ni Abraham, ikaw ay nakikinabang sa Abrahamic covenant. Ano po ba yung Abrahamic covenant? Pinangako ng Panginoon kay Abraham, sasamahan kita, ibibigay ko sa iyo itong lupang ito, yung lupang pangako, pagpapalain kita, at ikaw, dahil anak ka ni Abraham, kasama ka doon. Ang tawag po doon, Abrahamic covenant. Now, gusto kong sabihin po sa inyo, there's a better covenant than the covenant with Abraham. And that covenant is the new covenant. Ito ang bagong tipan. At ang covenant na to, ang tipan na to, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At ikaw ay bunga ng covenant na iyon. Ngayon, ano ang mas matinding covenant? Covenant kay Abraham o covenant kay Kristo? Tingnan niyo po ang verse na to, mga kapatid. Ha? Romans 8 verse 15. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Wow! Ano raw? So hindi ka na lang anak ni Abraham. Come on! Hindi na. Anak ka mismo ng Diyos. Bakit? Dahil nga sa covenant.
na ginawa ng Panginoong Hesukristo nung siya ay mamatay sa krus at siya ay muling mabuhay. Sabi niya, hindi ka tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin para bumalik sa takot. Ikaw tumanggap ng espiritu ng pagiging anak. Alam nyo, lahat daw ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. At dahil dyan, makakatawag tayo sa Diyos, Abba, Father. Alam nyo ba yung Abba? That's a term of endearment. Yun po ay, di ba meron kang mga term of endearment? Yun po, honey, sweetheart, besh, ganyan. Term of endearment. Ibig sabihin, yung mga tawag mo, kasi close kayo. Tama? Kasi importante siya sa'yo. Loves mo siya. Loves ka niya. Right? Alam niyo po, ang Abba is a term of endearment. Siguro ang katumbas niyan sa panahon natin ngayon ay daddy. No? So you can call God your daddy. Papa, kung ano man yung term of endearment mo sa tatay mo, sabi niya, yun si Lord. Ganun ka kahalaga sa Kanya. At siya ang tatay mo. Tandaan ninyo mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng espiritu, hindi ng takot, kundi espiritu ng pagiging anak. Mas lalong hindi ka dapat mabuhay sa takot. Amen? Uy, palakpakan nyo naman si Jesus dyan. Yun totoo. Okay? Thank you, Jesus, sa covenant. No? Yun nga po. Ano? So, God wants us to start living not by pride, but by trust. Number 2, last. No? But by trust. Pakisabi ng malakas, trust. Anong sabi ng Panginoon? No? Huwag ka raw mabuhay sa takot, mabuhay ka sa tiwala. Tingnan nyo po muna ito. No? Yun pong verse natin, balikan natin sa verse 25, basahin po natin sa English, sabi po, so he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there, Isaac's servants dug a well. Tingnan niyo po mabuti. Ano po ang unang word? Anong unang word? Sow, no? Ano ibig sabihin nun pag may sow? Ibig sabihin, yung sow ay resulta nung sinabi sa verse 24. Tama? Tama? Kasi sabi sa kanya, huwag kang matakot, sasamahan kita, papalain kita, verse 25, sow, no? Ibig sabihin, kasi mayroong sinabi ang Diyos sa kanya, ito ang kanyang response. Ito yung kanyang reaksyon. At ano ang kanyang reaksyon? So, no? So, he built an altar there. No? Nagtayo siya doon ng altar. Alam niyo po, mga kapatid, kaya ito po ay response ng pagtitiwala. Ibig sabihin, nung una, hindi pa niya nagagawa talaga yung pagtiwalaan ang Panginoon. Makikita niyo, first time niya magkaroon ng altar. No? At maaring nung mga una hindi niya iniisip pa na mag-stay, hindi siya feeling secured. Ngayon, feeling secured siya. Bakit? Natutunan niya na magtiwala sa Diyos. Alam niyo po, sa buhay, napakahalaga talaga na matutunan natin na mabuhay ng tiwala, ng may tiwala, kaysa mayroong takot. At dito, tingnan niyo po yung tatlong bagay na mahahalaga dyan. Number 1, anong meron siya? Meron siyang altar. Ano pa? Ano pang itinayo niya? Ano pang itinayo? Tent, no? Yung tent, ano yun? Ibig sabihin, bahay. Hindi po yan tent na pang tanay, ha? O pang, yung maliliit lang pang glamping, ganon. No? Hindi. Ito po ay malalaking mga tent, no? Parang bahay talaga, no? Tapos, and there, Isaac's servants dug a well, no? Meron silang well. No? Ano yung well? Panghanap buhay. O, you see, ha? Meron siyang altar, pang-espiritual na buhay. Mayroon siyang tent, pang-bahay, pang-pamilya. Mayroon po siyang well, panghanap buhay. Alam nyo, ang buhay na nagtitiwala sa Panginoon, ito yung mga bagay na, of course, pinapahalagahan din natin at ipinagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Pero pansinin yung mabuti, ha? Pansinin yung mabuti. Ano ang nauna, yung well o yung altar? Nung nagtayo siya ng altar, nagtayo siya ng tent, saka naman tama-tama, nakahukay ng balon. Hindi po kasi madali na makahanap ng tubig. Maghuhukay ka pa talaga sa lupa. Tama-tama naman, nakahukay sila ng balon. Alam niyo po mga kapatid, importante yan. Kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng hanap buhay.
Pero importante po lagi tandaan natin yung ating altar, yung ating espiritual na buhay, yung ating relasyon sa Panginoon. Alam po natin dapat kung ano yung mga pinahahalagahan po natin. Alam po natin yung ating mga priority. At ang priority po talaga, yun pong ating personal na relasyon sa Panginoon. Ang altar po natin, di ba po, ano bang ibig sabihin kasi ng altar? Ang altar po niyan ay lugar ng iyong pakikipagtagpo sa Diyos. Oras ng pakikipagtagpo mo sa Diyos. Sabi kaya nga, and he built an altar and called upon the name of the Lord. Di ba tingnan niyo po, kaya nga po yung kinakanta natin kanina, I sought the Lord and He heard and He answered. Wow! O di ba, habang sinisik mo ang Panginoon, mas nararanasan mo ang tugon niya sa buhay mo, ang sagot niya, at mas nagtitiwala ka sa Kanya. Habang mas nagtitiwala ka sa Kanya, mas natututo kang hanapin siya, tawagan siya, mag-altar na mag-altar, at habang nag-aaltar ka, mas nararanasan mo palalo yung kilos niya. Habang kumikilos siya, mas lumalapit ka sa Kanya. Di ba ganon? Ganon po yung napakagandang cycle. Right? At dahil sa cycle na yon, nung makikita po ninyo, yun pong buhay na nananampalataya sa Panginoon, di lang nabubuhay ng mapayapa. Nararanasan niya talaga ang mga grasya ng Diyos sa kanyang buhay. No, so, tingnan niyo po, no? Nagtayo siya ng altar, tapos sumunod po yung iba pang mga blessing ng Panginoon. Mga kapatid, no, ano ba yung mga altar natin? Of course, itong ganito, altar natin yan. Cell group, altar natin yan. Pero sabi ko nga, once a week lang yan eh. Ano ba yung mga altar dapat? Araw-araw. Sa inyong kani-kanyang bahay, kani-kanyang lugar. Magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kung nakaligtaan po natin ito noong mga nakaraang buwan, ngayon, January, baka naman pwede, mga kapatid, umpisa na natin. Magbabasa talaga ako ng Bible araw-araw. Right? Magpipray ako. Kakausapin ko ang Panginoon. That is your altar. Hindi pwedeng puro kabalon. Hindi puro well. Busy ako sa well, pastor. Busy ako sa paghuhukay ng balon. No? Busy ako doon sa aking tagpuang balon. No? Kinakailangan ko alagaan yung balon. Puro ka balon, baka malunod ka sa balon. Come on. Puro ako tent, pastor, tent. Ano ba yung mayroon sa tent? No? Laba, luto, plancha, linis. No? Baka mamaya matabunan ka ng tent. Hindi, ano ang dapat gawin? Altar. Pakisabi ng malakas, altar. Come on. Pakisabi ng malakas, altar. No? Importante raw po yung yun pong ating personal na paglapit sa Panginoon. Alam nyo, si Isaac, kasi nga tatay niya si Abraham, makikita nyo, sa iba-ibang lugar nagtayo ng altar. Tama? Pero this is the first time na si Isaac nagtayo ng sarili niyang altar. Nung wala na yung tatay niya, tapos na-realize niya, dami rin niyang pinagdaanan, na-realize niya, kailangan personal na ako na lumapit sa Diyos. Personal na ako na magkaroon ng altar. Nung una, nakiki-altar lang siya sa tatay niya eh. Ngayon, bandang huli, may sarili na siyang altar. Right? Alam niyo, hindi pwedeng nakiki-altar lang, no? Mag-church, no? Bakit? Sa makapag-church. Pero hindi naman tayo totoong sumasamba at hindi naman talaga natin totoong tinatanggap ang Word of God. Nakiki-altar lang po tayo. Nakikisel lang, matin lang, kasi kailangan sumama eh. Nakiki-altar lang tayo. Minsan nga pati sa pagkain. No? Magpipray sa pagkain, sama mo na yung pagkain ko. No? Pati ba naman yun, makiki-altar ka pa? Di ba? Uy, pag-pray mo ako, pero ka, nagpipray ka para sa sarili mo. No? Puro tayo nakiki-altar minsan. Tama? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Right? Kailan lang tayo makakabasa ng Bible? Tuwing Sunday. Di ba? Teka muna mga kapatid, importante po, huwag tayong maki-altar. Mag-altar tayo ng sarili. Amen? Pwede po ba this year? Sabi ko nga, umpisahan nyo sa Genesis. No? Kung gusto, yung basahin yan, no? Basahin nyo po yung iba pang mga bahagi ng Biblia. Ako po, tinapos ko po yung buong Bible nung nakaraang taon. Tatapusin ko na naman po. Ngayong taon na to, yun po yung goal, basahin po ulit. No? Alam nyo po, iba po talaga pag nabubusog tayo ng salita ng Diyos. Amen? Okay, so, kaya nga po, altar. Pakisabi ng malakas, altar. No? Palakasin po natin lalo upang lumakas pa ang ating pananampalataya. Tingnan nyo po, gaano po ba kahalaga ang pagtitiwala sa Panginoon. Isaiah 7 verse 9. Tingnan nyo po. Isaiah 7 verse 9, last part of the verse. Sa ito, sabi po niya, if you are not firm in faith,
you will not be firm at all. O, tingnan niyo pong mabuti yan, ha? If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Gusto kong maging stable yung balon ko, yung trabaho ko. Gusto kong maging stable yung tahanan ko. Maganda lahat ng yan. Pero ano ang mas magandang dapat i-stable para maging stable talaga yung iba pang areas ng buhay? Sabi niya, be firm in faith. Patatagan mo ang iyong pananampalataya, ang iyong relasyon sa Panginoon. At madadama yung ibang areas ng buhay mo. Or else, kung hindi mo kayang magpakatatag, hindi mo kayang panindigan ang iyong pananampalataya, paanong titindig, paanong tatatag ang ibang areas ng buhay mo? No? Tingnan niyo po ang naunang mga verses diyan, no? Yung pinaka-context niyan kasi, ito po sa Isaiah 7, verse 1 and 2, ito po yung sa verse 1, sinabi yung mga nagkampi-kampi na mga bansa para labanan ang kaharian ng Judah. Tapos po, sabi po dyan, sa bandang dulo, when the house of David was told, Syria is in league with Ephraim, magtulong-tulong sila, pagtutulungan tayo. Ang pahari ng panahon na yan ay si King Ahaz, patay na si David, pero house of David, kasi ngayon yung kanyang unang pinagharian. The heart of Ahaz and the heart of his people, ano raw po ang nangyari sa kanilang mga puso? Pakibasa ng malakas, susunod na verse. Susunod na slide. Ano po? Pakibasa. Their heart, what? Shook as the trees of the forest shake before the wind. Na-imagine nyo? Na-imagine yung description? Antindi ng description. Diba? Yung kanilang mga puso, nung malaman nilang mayroon silang problema, mayroong crisis na kakaharapin, may mga tao na susugod sa kanila. Ano ang kanilang naramdaman? No? Nayanig ang kanilang mga puso kung paanong ang puno ay nayayanig ng malakas na hangin. Ang tindi. Ibig sabihin, nako, ang tindi ng takot. No? Hindi ko alam kung ano ang nakakayanig sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang nakakawala ng kapayapaan, nakakawala ng insecurity, nagkukos ng anxiety, nagkukos ng mga kung ano-anong kawalan ng ligaya at kapayapaan sa inyong buhay. Hindi ko alam kung ano-ano po yung mga yon, no? Pero kaya nga po, sinabi yung verse na yon kanina, yung binasa po natin. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. No? Kailangan, gusto mo talaga na maging matatag? Gusto mo na mabuhay ng may kapayapaan, masayang buhay? Be firm in faith. Trust in the Lord. Pakisabi po ng malakas, trust in the Lord. Amen. Ano po uli? No? Ano po uli? God wants us to start. Not just this year. No, kundi maring sa buhay natin, ngayon pa lang natin talaga ito na seryoso. God wants us to start living not by fright, but by trust. Pakisabi ng malakas, not by fright, but by trust. Tumayo na po tayong lahat. Yung kinakanta po natin kanina, pakipakita nga sa screen, yung mga unang lyrics. Pakipakita. Sabi po niya, una po ay, Blessed Assurance, Jesus is mine. Tapos ito po, He's been my fourth man in the fire. Ano ibig sabihin? He's been my fourth man in the fire. Siya ang ikaapat na tao, ikaapat na lalaki sa gitna ng apoy. Ano ang ibig sabihin nito? Well, iyan po ay galing po sa pangyayari sa aklat ni Daniel. Mayroong tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego. At sabi ng Haring Nebukadnezar, lahat dapat lumuhod dito sa pinagawa kong Diyos-Diyosan, ribulto. Pero yung tatlo, sa kabila ng matinding panakot ng hari. Ang panakot ay sino man hindi luluhod ay ibubulid, ihahagis sa naglalagablab na pugon. Pero sila po dahil sa kanilang pananampalataya, pagkilala sa Panginoon, tong tatlong ito, hindi lumuhod. Galit na galit ang mahal na hari. Tapos po, ang sabi po doon sa aklat ni Daniel, mas lalo pong pinainit yung pugon. Talaga pong sobrang init. Pagkatapos, ipinatapon doon itong tatlo. Dahil sa sobrang init daw ng pugon, yung mga nagtapon na mga sundalo, yung mga naghulog sa kanilang sundalo, ay
nasilaban sila ng sobrang init na to, namatay sila doon. Hindi sila nahulog pero namatay sila dahil sa sobrang init. Tapos ano nangyari doon sa tatlo? Tumingin daw ang hari, of course malayo-layo doon sa apoy pero nakikita niya kung ano nangyayari sa baba. Tumingin daw siya at sabi niya sa kanyang mga tauhan, hindi ba 3 lang yung inihulog natin sa apoy? Bakit mayroong pang-4? Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin nun? Kasi po, yung 3, sinamahan ni Lord. Kaya po, He's been my 4th man in the fire. Sa buhay, may mga kapatid, may mga apoy, may mga nakakatakot. May mga crisis. May mga kagaya ni Haring Nebukadnezar na nakakatakot. Pero alam mo, kailangan nating matutunan ang Panginoon ay kasama natin sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Maaring ikaw, tingin mo, mag-isa ako. Yeah, pero hindi ka mag-isa. He is your second man. Dalawa kaming mag-asawa sa laban na ito. Hindi kayo dadalawa. He is the third man. Pamilya kayo, kami lang ng pamilya ko ang nagkakaintindihan. Kaming mag-asawa sa katatlong anak namin, hindi kayo lilima. Jesus is the sixth man. Yun po ang realidad ng buhay. Kasama natin lagi ang Diyos. Sa cell group mo, 10 kami. Hindi kayo sa 10, pang-11 si Lord. Amen? Kasi kasama natin lagi ang Panginoon. Ano ang kailangan nating matutunan? Matutunan lagi na huwag mabuhay sa takot, kundi mabuhay sa tiwala sa ating Diyos. Opo, Panginoon, pinipili po namin na magtiwala sa inyo at hindi mabuhay sa takot. Tulungan mo rin kami na sa araw-araw ng buhay namin, hanapin namin ang presensya mo to always seek you, Lord. At Panginoon, ang aming pananampalataya ay mas lumakas pa. At ang aming pagtitiwala po sa iyo, Panginoon, mas tumibay pa. At mas maranasan ka pa namin sa taong ito, sa mga susunod pang mga taon. At ngayon din, Panginoon, palayain niyo kami sa anumang gapos ng takot sa aming mga buhay. Kapatid, kung sa oras na to, gusto mong makalaya sa takot, gusto mong mabuhay ng may tiwala sa Diyos, alalahanin mo to, sabi ng Panginoon, He did not give us a spirit of fear. Hindi galing sa Kanya ang espiritu ng takot. Ang gusto ng Panginoon, pananampalataya. Kaya sa oras na to, manalangin tayo at tutulungan kita na makalaya sa takot sa biyaya ng Panginoon. Gagabayan ko po kayo sa pananalangin at sa pamagitan ng banal na Espiritu, tutulungan po niya tayo. At gusto ko po lumabas tayo sa lugar na to, na pinuspos tayo ng kapayapaan ng Diyos. Pinuspos tayo ng kumpiyansa galing sa Panginoon. Pinuspos tayo ng kagalakan at kalakasan ng kalooban na galing sa Panginoon. Kung sa oras na to, gusto mong isuko ang takot at gusto mong iwaksi ang takot sa iyong buhay, pakipatong nga lang ang iyong kamay sa iyong puso. Pakipatong lang po at sabihin po natin ito. In Jesus' name, itinatakwil ko ang takot. Gusto kong mabuhay sa pananampalataya. Spirit of fear, layas sa buhay ko. In Jesus' name. Wala kang karapatan. Tinubos na ako ng dugo ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. Ako na lang po ang mananalangin. Yes, Lord. Palayain mo po kami. Alisin niyo ang takot. At espiritu ng takot, layas sa buhay ng mga anak ng Diyos. Layas, wala kang karapatan. Tinubos na kami ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At sa oras na to, Panginoon, mabuhay kami ng lubusang malaya sa espiritu ng takot. At huwag kaming haharap sa buhay na laging may takot, Panginoon. Kundi, puspusin kami ngayon ng iyong banal na espiritu. At ang banal na espiritu pumuno sa amin ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng tiwala. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat sa pagpapalaya
Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa tiwala. Salamat sa pag-alis ng takot sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming paalalahanan tungkol sa bagay na ito sa mga panahong kailangan po namin, Panginoon. Na lagi naming pipiliin mabuhay ng may tiwala po sa iyo. At basbasan niyo po kami ngayon, Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama, ang grasya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.